sangkap. Ito ang ating chicken two ways. Honey garlic chicken and scallion chicken. Madali lang to, medyo parang ma-English-English lang tayo, pero hindi ko kayo pahihirapan. Sa honey garlic chicken natin, ang ingredients natin, 1/2 kilogram ng boneless chicken thighs or chicken breast. Ito kaya yung pinili natin para mas mabilis lang tayong makapagluto. Siyempre, kailangan din natin ng oil, ng mantika, kailangan natin ng honey, kailangan natin ng garlic, ito, soy sauce, sesame oil, and black pepper, onion leeks, ito, kuha na lang tayo dyan, at sesame seeds. So, ito yung para sa ating honey garlic chicken. Sa ating namang scallion chicken, ito po ang ingredients. Meron tayong 1/2 kilogram boneless chicken breast po itong ginamit natin. Meron tayong onion, meron tayong ginger. Ito ay oyster sauce. At ito po ay ang ating scallion. Pero kung wala naman kayong scallion, spring onion is okay. So, ito, yung isang dish natin, medyo manamis-namis siya, mga kasangbahay. Yung isa naman, parang kung nakatikim na kayo ng Hainanese chicken. Pero ito, shortcut version kasi pan-fry lang tayo. Hindi tayo magpo-poach ng manok. So ngayon, mag-start na tayo, no? Lagi nating paalala, papainitin muna natin yung ating mga pan. So, kung napapansin nyo, meron na siyang marination. Naka-marinate na po yung ating mga chicken kasi yun yung medyo nagiging dilemma pagdating sa mga lean na mga meat katulad nito, itong chicken breast. Medyo mahirap siyang incorporatean ng lasa, ng flavor, kapag hindi mo siya na-marinate. So, na-marinate. Marinade pala is yung mismong mga sangkap. Tapos, nilagay ko na to, parang mga 20 minutes na siyang naka-marinate dyan. Tapos, ito naman, yung natin, sa scallion chicken natin, ganun din. Nilagyan lang natin siya ng konting cornstarch para meron siyang lapot effect later. So, ngayon, medyo mainit na yung ating pan. Maglalagay lang tayo ng mantika. Sa pan fry, mga kasangbahay, hindi kailangan lunod na lunod yung yung mismong meat ninyo, chicken man yan, pork, or beef. Enough lang to cover yung pan. Tapos, para maprito yung ating manok, ating protein. So, lagay na natin siya. Again, wag natin i-crowd yung pan para makapag-achieve tayo ng browning effect. Yung magandang kulay niya, magkakaroon ng crust yung ating protein. So, yun lang. Saka wag natin galawin ng galawin, wag tayo ng halo. So, dito paano ba natin malalaman kung luto na? Kasi may tendency to dry out yung chicken breast Kasi, parang mabilis siyang mawala ng moisture. So, pag nakita nyo na, katulad nito, ito yung pinakamaliit na piece. Pag nakikita nyo na mumuti na siya, umaangat na yung puti niya dun sa malapit dun sa kabilang side ng body niya, ng mismong flesh, pwede mo na siyang i-flip. Ibig sabihin nun, umaangat na, naluluto na siya kagad. Ayan. So, dahil hindi pantay-pantay yung cut natin, may mauunang maalis sa grupo. So, ayan. Papakita ko sa inyo, mga kasangbahay, yung itsura niya. Pagka nag-brown. Ayun. Nakikita niyo ba? Yan. Yan yung gusto nating ma-achieve na kulay. Ayan. Yan yung proper sear. Ayan. So, ito, pwede na ito i-flip. Ganyan-ganyan lang, hintay-hintay lang. Yung chicken breast, mga kasangbahay, alam nyo kapag kayo ay nagpapamuscle, katulad ni Ian, kaso nga lang allergic sa chicken maganda tong, ilagay nyo sa diet nyo para mas mag-bulk kayo. Tsaka maganda ring source of, protein natin kasi wala siyang fat. Very lean yung meat na ito. So, para hindi naman siya masunog, i-drizzle natin yung oil. Pagalawin natin yung pan. Ayan. Tsaka di ba lagi ko pinapaalala sa inyo, kapag naglalagay tayo ng
any ingredient na medyo malamig, katulad nito, nag-iiba yung temperature. Kaya kahit mataas yung temperature niya, bababa once nilagay mo yung mismong meat or any ingredient. Ayan, so pwede na mag-flip. Hindi naman kailangan nakatongs. Pero pinili ko lang na mag-tong tayo today. Para makita nyo yung ganda ng kulay. Yan. So, diba, para pag nagpe-prepare tayo ng manok, hindi lang laging fried chicken, pwede naman yung pang mabilisan lang din na luto, pero ibang flavor naman. Kasi madalas makikita natin to, yung honey garlic, mga fried chicken siya, tapos nilalagay na sauce. Pwede rin naman siya kung nagmamadali kayo, kahit wala ng breading. Okay lang yan. Okay. Check lang ng loob. Yung iba kasi, hindi pa yan masyadong luto eh. Tapos, lipat lang natin. Medyo amoy tosino na siya ngayon. Yan. Tapos ngayon, pwede na kayo maghalo. Okay, tanggalin muna natin yung mga mga naluluto na, yung mga mas maliliit. Ayun. Kaya very important mga kasangbahay na na yung inyong cut pare-parehas para walang nahuhuli, walang nauuna. Okay, so pwede na muna nating hanguin to. Babalik naman natin siya sa heat later. Para maluto na natin yung rest of the chicken. Konting-konting oil ulit. Ayan. Lagyan na natin yung natitira. Ganun lang. Nababanguhan na sila, naamoy nila. Kayo ba mga kasangbahay, ano ang favorite ninyong luto ng chicken? Pwede naman kayo mag-comment. Hindi kayong sumagot sa mga tinatanong ko sa inyo. Ayan. Pwede namang galawin. Huwag lang malikot sa aparato. Ito po ay honey garlic chicken. Wala pa yung honey dito. Hindi tayo nag-incorporate dito sa mixture ng marination natin, yung marinade, kasi mabilis masunog yung honey. So, ayaw natin na maglasang sunog yung ating dish. So, ito, nakikita nyo na, halatang kusinera sa bahay eh. Lahat ng mga gilid-gilid lang eh. So, ayan, pwede na natin ito i-flip. Kasi umaangat na yung white part. Oo, para hindi masunog siya. Masarap may kabanter sa kusina. Masarap may kakwentuhan. May kakwentuhan ako dito kaso walang lapel. Ayan. Alam niyo ba mga kasangbahay, hindi talaga ako marunong magluto natin. Natuto lang ako magluto nung nag-aral na po ako. Pero, mahilig kasi akong kumain. So, parang na-challenge ako na, sige, dapat marami akong alam na niluluto. Alamin ko paano niluluto yung bawat ingredient, bawat sangkap. Flip-flip lang. Ayun o. Hello, Timmy Bells! Need mo nang kausap. Pwede naman. Sige. Oo naman to kasama natin dito, oh. Pagod na sa kanyang pagluluto. Ano ba yun? Hindi naman. Ito ay honey garlic chicken. Kahapon nga ba yun? Pero nung isang araw narinig ko sa'yo, sabi mo, gusto ko talaga ng fried chicken. Pero naman to, pan-fried. Walang breading.
Kasi hindi nyo alam mga kasambahay, pag ako malungkot or kaya may nangyayari sa life ko, Oo. chicken talaga hinahanap ko agad. Sobrang comfort food ko ang chicken. Oo. Saka french fries. Saka french fries and ice cream. Ito talaga yung cravings natin. Ano? Mm-hmm. So, ayan. Medyo... At least may iba na naluto. Oo. Medyo matagal nga lang. Kasi Chicken kasi siya. makapal din yung cut. Mm-hmm. Ako nag-cut. Sorry po. Tapos after nyan, After nyan, i-ano na natin to. Gigisa natin yung bawang. Tapos, lalagay natin yung soy sauce. Lalagay tayo ng konting water tsaka honey. Para lang magkaroon ng konting-konting sauce. Tapos, babalik natin yung chicken. Hindi naman kailangan very saucy siya. Tapos, hahanguin na natin siya. pero ang ganda mga kasambahay kasi simple lang din yung mga ingredients available sa inyong mga tahanan. Pwede niyong sabayan si Ira. Oo. Kasi nasa pagpiprito pa lang naman kami ng chicken. Tama. Pwede pa humabol. That's right! Ito na! Charan! Tan, 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 tan. Ngayon naman, gawin natin yung pagsosote ng the rest of our ingredients for the scallion chicken. So, again, kailangan mainit na yung pan. So, ito lang yan. Pan drippings lang to nung ating mismong chicken na, na i-pan fry. So, gisa natin yung ating sibuyas. So, magkapamilya naman yung scallion, tsaka yung onion, kaya huwag kayong mag-alala. Gisa-gisa lang. Tapos, pwede na tayo maglagay dito ng konting ginger din. Pero huwag kayong mag-alala kasi nag-incorporate na rin tayo ng ginger kanina dun sa marination ng ating manok. So, ang key para malaman nyo kung luto na ba yung inyong sibuyas, pagka nag-translucent na siya. Pagka parang nag-clear na yung kulay nung mismong sibuyas. Ayan. Tsaka lumalabas na yung aroma niya. Okay? Kaya maganda yung hiwa nyo maninipis para mas mabilis mailuto. Nagiging shorter yung cooking time dun pa lang sa mismong cut. Tapos ngayon, pwede nyo na rin ilagay yung green onions. Tapos, halo kayo ng konting oyster sauce. And water. Konti lang. Konting water. Sige, dagdagan pa natin. Yan. Para lang may konting sarsa, hindi dry na dry. Okay? Medyo magkaiba yung nito, yung atake ng ating dalawang chicken. Sige, dagdagan pa natin ng konting tubig. Now, para mas lumapot siya, meron ako ditong prepare na cornstarch na may tubig. Yung ating slurry. Ilagay lang tayo. 2 tablespoon. Tapos, mix lang. Then, konting asin. Tapos, balik nyo na yung chicken. Tapos, halo lang. Yan. So, it's a bit thick yung sauce. Ito. Then, inisin ko lang to, mga kasangbahay. Para malinis yung ating lugar. Okay. Ito na. Pwede na natin ilipat ang ating chicken. Wait lang. Taste pala muna natin. Tikman natin. Pwede na. Pwede na siyang ulam.
Sarap sa kanin. Plain rice. Okay? Ngayon, lipat na natin sa ating plato. Yung. Yung isa, medyo masosi siya. Ito naman, thick lang. Thick sauce lang. Okay? Sayang naman yung ingredient. Tapos, tsaka natin i-garnish na parehas ng ating chicken. So, ito yung ating honey garlic chicken. Ga-garnish lang natin siya ng sesame seeds. Tapos naka-garnish na rin siya ng green onions. Okay? Ito naman, yung ating scallion chicken. Siyempre, dahil scallion chicken siya, lagi tayo scallion. Lagay tayo ng spring onion. And that's it for our boneless chicken breast two ways. Honey garlic chicken and ating scallion chicken. Nakalagay taste test kung legit na luto na. Luto na mga B! Kanina pala luto yung manok eh. Pero eto mga kasangbahay, two ways siya, magkaibang preparation, pero halos same lang yung mga ingredients. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo, medyo manamis-namis o yung medyo maalat-alat. Pero yun na nga mga kasangbahay, for more recipes, abang lang kayo palagi sa ating mga segment ng ating Cook It Right. At syempre, lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right!